419 kilometers at sinurge natin siya ng 95%. Got that feeling in your arms and knees, kind of feeling where you simply freeze. Don't you worry. Habang ginagamit namin si Pearl, meron kaming mga nadi-discovered na something na nakakaiba. Kagaya yung tunog na yan, no? Hindi lang ako sure kung pick up ng microphone natin, pero paparinig ko sa inyo. Very unique yung sound, di ba? At ngayon, meron tayong 418 kilometers. Kapag ka tayo ay naka-expressive. Ngayon, meron kaming na-discover dito na pwede palang humaba yung kanyang travel kapag ka nilagay mo sa mode na tinatawag na efficient. Gawin natin sa efficient. Nagbabago. Naging 435 kilometers na ngayon. Share ko sa inyo yung bagay na gusto at ayaw ko dito sa kotse na to. Pero dalawa lang muna. Ang ayaw ko dito, meron siyang cruise control pero hindi siya adaptive. Pag sinet mo yung cruise control niya, hindi ka mukha ng mga high-tech na electric car na adaptive na. Pero ang maganda, kinatayo Kita mo yan? Mabartigo man nun no? Buti na lang attentive tayo sa kalsada kahit na may video tayo. Pero ang isa naman sa gusto ko dito ay yung tinatawag niya na adaptive naman na hindi ka naka-cruise control. Which is, mas gamit mo naman siya kung ikaw compare mo doon sa adaptive cruise control. Kasi like me, hindi ko naman talaga masyado ginagamit yung cruise control. Kasi dito sa Pilipinas, hindi pang cruise control yung kalsada. Siguro pag nandito ka lang sa expressway, you may use your cruise control. But not all the time. Ang gusto ko sa kanya, yung kanyang adaptive kapag ka meron ng kotse or motor or kahit anong nandyan sa harap ng hood mo, yan yung nasa hood na yan, kapag may something dyan, mag-automatic siya na mag-slow down nang hindi bigla. Yung nakalagay na yun. Once na ginagamit mo siya, nag-automatic brake siya ng dahan-dahan kapag ka merong something dyan sa harap mo. Genius. Isa pa sa gusto ko dito, bukod sa lane assist niya, yung hindi siya nangangabig, yung limiter niya. For example, meron kang anak, may asawa ka na gusto mong turuan magmaneho ng kotse, pero ayaw mo ng sobrang bilis, pwede mong ilagay sa limiter yung pedal mo na hindi siya tutuloy ng sobra. Ang ibig ko sabihin, yung kanyang pedal assist, kagaya ito. Pe-press mo lang tong mode na to. Yan, naka-cruise control tayo ngayon ng 99 kilometers per hour. Pero pwede mo siyang ilagay sa mode. Ito yung mode na sinasabi ko. Pag nilagay mo yung mode, nakalagay dyan, speed limiter. Ano ba yung gusto mo na speed or limiter? Ang gagawin natin yan, 99. Hanggang 99 lang kasi siya. So kahit anong sagad na tapak, ito tukodin ko. Kahit tukodin mo yan, hindi siya bibilis kasi maglilimit na siya. Galing, no? Yung distansya natin ngayon ay 379 kilometers na lang yung natitira at 81% na. Hindi naman nakakaba kasi yung lugar na pupuntahan namin ngayon ay 143 kilometers lamang. Mula dito sa lugar na to, bibiyahe tayo ng 143 kilometers. Kapag kinumpute mo siya, aabot ka lang din ng 300. Sabihin mo na balikan. Pero susubukan pa natin kung hanggang saan ba yung one way talaga nito, kasi baka alam niyo na, pag traffic naman kasi walang problema, nagcha-charge naman siya mag-isa. Kakalabas lang namin ng SCTEX at ngayon papasok na kami ng NLEX. Ngayon ay meron na lang tayong 68%. Alam niyo, pag tumitingin ako sa percentage, 68%, parang mas nakakatakot tumingin doon. Medyo nawawala yung anxiety fear ko sa distansya kapag electric car, kapag nitignan ko yung mileage niya o yung kilometers niya. So ito yon guys. Ayan. Uy, sana all. Parang wala ako niyan. Hindi, nakakita lang ako ibang kulay kasi. Anyway, so 304 kilometers siya. Yan. Dahil 304 kilometers ang marating niya, medyo nawawala yung takot na baka hindi makauwi pabalik. Pero pag naramdaman natin yung tarang may doubt tayo, syempre ang gagawin natin dyan, mag-charge tayo sa Maynila. Andito na kami ngayon sa NLEX. Medyo nakakakaba na kasi 57% na lang tayo. Ayan, 57%. Wala pa kami sa lugar na pupuntahan namin. So medyo for me hindi na maayos. So mag-charge tayo doon kami.
Kailangan namin humanap ng charging area dyan kasi one way pa lang yan. We already consumed the 50%. Pero nakalagay sa kilometer namin 282. So tingin ko malayo pa naman yun. Ito na tayo sa toll gate ng NLEX. So ngayon nga pala ay meron na lang natitirang 35 kilometers ang lugar na pupuntahan namin. At papunta kami ngayon sa China Embassy dahil kukuha kami ng China visa namin ni Mrs. Siyempre, papakita ko na rin sa inyo kung saan ba ang kuha ng visa ng China. Pero may problema tayo, di ba? Isa na lang yung page ng passport na available. Yung pala ang problema, pag marami kang visa, no? Sa iba't ibang bansa, nauubos din pala yung page ng passport. Alam mo yun, parang kakaiba lang din kasi first time ko din na ma-experience na maubos yung page. Samantalang dati halos Kailangan nang mag-renew Oo. para may pag... kahit hindi pa siya expired, 10 years yung passport, diba? Kailangan mo siyang i-renew na agad. So sa mga viewers natin, no, pasensya na kayo, medyo baguhan talaga kasi ako sa electric car. Sinishare ko lang sa inyo yung experience namin. Habang lalo akong natututo, lalo akong na-appreciate yung electric car. Kaya lang yun nga, yung tinatawag na distance anxiety dahil bago sa akin to, hindi pa rin nawawala. Pero for me, from Pangasinan, 95% tayo. Ngayon, 55%. So from Pangasinan to Manila, masasabi ko na kaya ng one way. Ang problema natin ito, kailangan bago tayo umalis ng Manila to Pangasinan, dapat meron tayong makikitang charging station. Yun lang naman. So 55% na siya. Sarado pa daw dun sa Buffalo Wings. Dito na muna tayo sa may ramen house kakain. Ramen house tayo. Oh, Japanese style. Saan tayo? Gusto lang namin tumikim ng ramen at uuwi na rin kami. Ayan. Anong basa dyan? Japan. Wala. Masasabi ko dito, authentic yung mga ginamit nilang ingredients. Kasi yung bukod sa kanyang Japanese rice, itong ramen, sarap. Alright, so tapos na kami kumain dito sa Japan at babalik na kami ngayon sa Pilipinas. Ciao! Saan nga paano ko sumakay? Patagpulin mo. Dito lang kami ngayon sa Pilipinas. We never fly actually. Kumain lang kami din sa Gedli. Kalokohan lang ni Alfred. Dahil minsan kasi, you should need to enjoy kung ano yung meron dyan. Diba? Ang kagandahan dito, pwede ka naman palang kumain ng Japanese food or ramen na nagke-cravings ka. Sa malapit lang, you don't need to fly. For me, same taste naman eh. Ikaw, okay ba? Yung lasa, no? Same lasa. For me, I don't know sa'yo. Mataas ang taste ni Ella eh. Ako kasi, taong normal lang ako eh. Eh, pag si wife, iba yan. Actually, papunta nga kami ng China Embassy. Pero naligaw kami dyan sa Japan, nag-stop over. Ang tawag dyan, nag-layover yung aeroplano namin. Ito kasi yung pinaka-aeroplano namin ngayon eh. Okay, so papasok na tayo ng Skyway. First time, papasok ng Skyway. Expressway, Maharlika Highway. At na-reach na nga natin ng 50% ng ating baterya with 237 kilometers. Guys, dito kami sa Maynila. Tignan nyo guys, oh. Wow, laki ng mga building. Ang probinsyano nasa Maynila. Nandito ang probinsyano nasa Maynila mga guys. Makati ba to? Ay, ito palang Makati. Ito yung lalaki ng building. Wow! Hill Puyat yan eh. Akala ko napaltan na yan. Sabi hindi na raw Hill Puyat yun eh. Hill Tulog na. Walang sa'yo. Hindi ngayon lang ako Hill dito Puyat. eh. Oh, first time eh. Pasensya na ha guys ha. Medyo baguhan kami dito sa Makati eh. Uy, ang lalaki ng building oh. Yung building laki oh. Wow! Kanina nga lang
Yung lugar na nakita namin, kala namin nasa Japan na kami. Paglabas mo, welcome to Manila. Ano eh? Welcome to Philippines. Palapeng. Kapag nandito ako sa lugar na to, ang naiisip kong lugar na medyo malapit-lapit naman. Ikaw, ano naisip mo? Sige nga. Singapore? Hindi. Macau? Hindi. Hindi pa ako nakarating doon eh. Malaysia, medyo malapit. Wala. Malaysia, Malaysia. Sa Kuala Lumpur, sa Twin Tower? Twin Tower? Wala. Pasensya na, ignorante lang po ang mga taga-probinsya. Kasi sa amin, puro bukid na nakikita ko doon. Yan. Pero sariwa ang hangin namin. Yan. Dito guys, puro sasakyan na isang katerba. Oh. Probinsyano nasa Makati. Alam mo naman, kaya nga tayo tinawag na ang probinsyano eh. Parang double meaning. Ang probinsyano nasa Makati. Share ko lang sa inyo guys yung lugar kung saan pala kumukuha ng Japan visa. Diyan pala yon. Naku. Pagka naligaw, edi dumiretso lang. Basta wag ka mag-U-turn, wag ka mag-one way. Para di ka mahuli. Marami nang uhuli dito. Kinakabahan pa rin eh. Ako medyo may kaba pa rin ng konti. Ikaw ba, boss? Si Ella nga pag nag-drive sa Maynila, nanginginig yan eh. Kaya niyang mag-drive. She's a very good driver. Pero pagdating dito sa Maynila, medyo tense ka pa, no? Tinuturo yung kotse mo. Tinuturo yung kotse mo, si Pearl. Sabi, ala, yung kotse nila, mga taga-probinsya. Ay, ba't ganun? Yung mga taga Maynila, na-amaze sa kotse natin. Ayun, no? Nabalilig eh. Tinuturo nila yung kotse mo. Maganda, ganun kaganda yung kotse mo, boss. Wow. Kotse ng taga-probinsya. Oh, pasensya na kayo mga probinsyano, pero electric car. Laki sa farm! Mga laki sa farm, electric car. Dito, taga Maynila, ay puro di gasolina. Kaya sa amin walang polusyon kasi electric car po gamit namin doon sa probinsya. Eh dito sa Maynila, puro kayo di gasolina, di diesel. Kaya ang hangin nyo rito, polluted na. Sa amin po, Uy, fresh air. Yan pala ang kuhanan ng Chinese visa. Chinese ba? O, so, China, di ba? Oh. Yan sa building ng 6762. 6762. Diyan sa taas. Yan. Fourth Ay, hindi, floor. sinasabi ko yung landmark in case nakukuha sila ng Chinese visa nila. Wala Ay, may sa parking. China ba? Tapos tawid na. Kung nagpunta ako dyan, wala rin tayong parking dyan. Alam nyo ba guys, sa Pangasinan, sang Katerba parking doon, sang Requa. Hindi mo kailangan tumayo. Hindi mo kailangan na. Dito, wala ditong parking. Hira. Medyo talaga tanga-tanga ako sa Maynila. Amin ko naman yun. Totoo, hindi naman kasi kami taga rito. Tsaka hindi naman kami nag-i-stay dito. Yeah, we never stay here. Pero meron kaming 3 condominium dito. Na may sariling parking. Oo, kasi... Okay, so dito tayo ngayon sa parking ng Greenbelt. Tamang-tama, meron tayong electric charging dito. Lahat ng mga ayala mo, pwede ka makapag-charge dito. Scan lang natin to. Yun. So after mong mascan, okay na siya. So tignan natin ngayon kung gagana. Dito, nakalagay naman dito kung ano yung amount. Custom charge. Wala naman tong bayad, sir, no? Although, nakaganyan na siya. Payment method na, sir, eh. Pero hindi yan mag-charge sa account ko, di ba? Ano yan? Temporary libre pa din to, di ba? So December 1, meron na. Yan na. So, slide to charge. Yun. Gumana na sa wakas. Thank you, sir, ah. So dito natin malalaman ngayon kung ilang minutes or ilang kilowatts yung charge natin. Charging na siya. Okay, so dito kami ngayon sa Greenbelt. Ayan si Ella. Naku, sus Ginoo. Na-scam na naman niya ako. Hindi ko sabihin kung ano yun. Punta kami ngayon sa parking namin. Dito sa Greenbelt, first time namin dito eh. Kasi usually, bumibili kami ng mga ganyan. Yung mga ganyan, nasa ganyan, tsaka ng ganyan. Sa abroad, kasi less than tax doon. Mas mahal dito, no? Parang, no? Pero hindi naman kami nagpunta rito para mag-shopping talaga. Andito nga kami para ayusin yung aming Chinese visa. So, punta kami ng China. Sa pagkakatanda ko, dito tayo dumaan eh. Okay, so ito yung parking area. Maganda rin dito sa Greenbelt eh. Parang pumunta ka rin ng abroad. Kaya pagkaba mo galing dun sa escalator, parking is already here. Okay, so naka-charge tayo ng 81%. At congratulations! I think guys, makakauwi na tayo ng Pangasinan yan. Ilang percent nakakuha kami sir ng 81% na ngayon. Tingin ko makakauwi na ng Pangasinan to sir.
Kayang-kaya na. Before tayo umalis guys, kailangan natin i-turn off yung ating inopen na app, which is ito yon. So gagawin mo lang, stop charging. Yes. At in fairness, malaki yung na-harvest namin ha, 27 kilowatt. So malaki yun. So wait lang natin na matanggal yung charging port natin. Yes sir. Ayan, okay. So okay na siya. Nag-remove na yung ating application. Next time, pagka magka-charge tayo, ganun ulit. Sir, thank you so much. Buti rito, well assisted ano sir? Ganun talaga ba lahat? Sa Greenbelt, ganun? O sa ibang lugar din? Hindi pa na sure sir. O sa ibang lugar, ganun din yata eh. Ayan o, shoutout kay sir. Yung nag-assist sa akin dito, pagdating at pag-alis ko sir, yan dito kayo no? Hindi. Salamat sir ha. Kagandahan sir, libre no? Libre sa ngayon. Sa ngayon, no? Tama. Sige po sir, bye-bye. Since nalobat na yung GoPro ko, cellphone vlog muna tayo ngayon. Pagtyagaan nyo muna guys, alam ko medyo low quality to. Okay, so magkano ba ang parking dito kapag ka less than 3 hours ka? 30 pesos lamang ang babayaran mo. Pero kapag above 3 hours ka, babayad ka ng 60 pesos doon sa may labasan. Not bad, nakapag-charge ka naman. Totoo yan. Nakapag-shopping ka na, nakapag-play pa tayo ng visa, pero babalik naman tayo dito sa pag kinuha na natin yung visa natin kapag na-approve na yun. Siyempre, normal, approve yun. So dito pala sa Greenbelt, ang dami palang shopping malls dito ng mga, yun, yung mga branded, mga signature. Hindi mo naman pala kailangan pumunta mami ng abroad. Nandiyan na pala lahat oh. Diba? Kaya lang, yun nga lang, hindi ko lang alam sure. Kamusta naman yung tax? Sulit naman yung 3 ikot bago nakahanap ng parking. Hindi kasi natin alam. Hindi natin alam eh. Probinsyano Hindi, yun. pero meron pala mga parking doon sa mga bawat building. Nasa ilalim lang. You just need to ikot ba para at least makapark ka. Bawat building may basement parking pala yun. Natapat lang na doon tayo sa Greenbelt 3 nakakuha ng parking para sa ngayong araw. Pero syempre next time doon tayo magpa-park para makapag-shopping pa ulit, di ba? Pag-charge. Ah, sorry. Mali. Makapag-charge. Ano sabi ko very practical pala ang merong electric car na nag-range ng around 400 kilometers. Kasi kung from Pangasinan ka, or kahit Baguio pa, sa totoo lang, kahit galing ka pang Baguio, lulusong ka, pupunta ka dito sa Maynila, one way, makakababa ka, makakapunta ka dito. Ngayon, marami namang charging station dito. So, make sure na lang na mag-charge din kayo bago kayo bumiyahe pabalik. So, ngayon, meron tayong 80% at 365 kilometers yung mararating natin. And definitely, sobrang-sobra na yan kasi ang ating tatakbuhin ngayon is only 194 kilometers. Sobra-sobra yan na i-charge natin. At base sa kanila, magkakaroon na rin daw sila ng bayad soon. Kapag mga December daw may bayad na. Siguro pag may bayad na 1,200 pesos kasi yung charge eh. Pagka na-implement na siya. Okay pa rin naman, sulit pa rin. Pero para sa akin sana libre na lang. Marami namang libreng establishments na pwede kang mag-park. Tsaka yung app na ginagamit namin. Itong app na to, Ebro, hindi to gaming app ha. Ito yung electric charger natin. Kanina naka 27 kilowatts tayo. So lahat naman dito, ayan, ay reported. Yung mga activities na ginagawa mo. At ang kagandahan dito no, yung yan din yung sa Baguio, tsaka sa Greenbelt. So lahat mararating mo eh. Tsaka may mga charging station ka na pwedeng i-search. Ayan no. Lahat yan makikita mo. Ayan no, mayroong mga charging station. So as long as you have this app, ayan no, makikita mo yung bakante, tsaka yung may nagcha-charge at yung walang nagcha-charge, makikita mo naman dito. Dapat meron kayong app na ganito kapag ka meron kang electric car. Or saka siguro someday magkakaroon pa ng iba pang mga application yan. Pero sa ngayon ito pa lang yung nakita kong available sa ngayon. Sana dumami pa yung charging stations. Ayan yun, kitang-kita yung nagtitinda ng halaman no. Oh. Live view, camera view. So totoo lang, never ko nakita yung na yan eh. Oh, meron pa palang gano'n no, pag kami dumidikit sa likod oh. 360 sensor. Ang dami kong natutuklasang bago dito sa kotse natin. Dito kay Pearl. Ayun oh. Guys, takot na takot si Pearl oh. Dikit ang dikit. Pag dumidikit na yung mga sasakyan, talagang napaka-active ng sensor niya. Oh, ayan oh. Pag dinikitan siya, mamumula eh. Galing. Taga-probinsya kasi boss no. Ayun oh. Super dikit. May
Tao. Tao yun oh. Galing yun. Ano sa'yo boss? Hindi sanay yung sasakyan sa? Sa Maynila. Ito yung probinsya eh. Sa probinsya kasi maluluwang yung daan. Oo, dito. Sa Maynila, ayun oh, tingnan mo. Dikit-dikit eh, no? Got that feeling in your arms and knees. Pag nag-charge pala kayo sa app na binabanggit ko kanina, bibigyan kayo ng invoice to your email. At yung invoice na yun, wala namang bayad. Nagpadala sila ng invoice si Evro na kung saan ito yung transaction nyo sa kanya. Sigurado ito na yung parang pinaka-test run nila na gumagana ng maayos yung kanilang system. Na kapag nag-charge ka for that particular area, may mag-i-invoice sa'yo, which is very good. Kasi kapag nagbayad ka, you should know kung talagang na-deduct ba yun, magkano yung napunta. Pero ito guys, zero pa naman yan. Wala pang. At sa ngayon ay meron pa tayong 28% na matitira at 142 kilometers away pa. Malayo-layo pa yung biyahe natin. So samahan nyo kami kung ilang percent ba talaga yung matitira nyan hanggang dun sa bahay. Okay, so dito na kami sa aming bahay at meron tayong natirang 39% at meron tayong 194 kilometers na natira. Okay, so medyo malayo ang ating biniyahe. Umabot tayo ng almost 7 o'clock ng gabi. So yung ating sasakyan ay masasabi natin na okay siya sa long ride. And sa mga nagpaplanong bumili ng kahit anong electric car, masasabi ko kung taga-probinsya ka, it's worth it. Guys, it's worth it. Bakit? Kasi nagagawa rin naman niya yung kayang gawin ng di gasolina, yung mga kotse na yan sa paligid natin, na meron dito sa ating electric car. Based on our experience, hindi lang malaking saving, kundi malaking ambag mo din pagdating sa pagbawas ng pollution dito sa atin sa Pilipinas. Okay, so kahit anong brand pa yan, as long as happy kayo sa sasakyang nabili nyo, kami happy naman yung ating travel natin. Medyo maraming gamo-gamo ang naiwan. Parang kasiyahan naman kami sa performance. At although nag-worry lang kami noong una sa ating distance na mararating. Pero ngayon okay na tayo. So yun, hanggang dito lang yung ating vlog. Maraming salamat guys sa pagsama sa amin. At dito kami sa aming bahay. Kain tayo guys. See you next time. You broke